Sunod-sunod ang paghugot ni Marco ng hininga bago marahang humakbang patungo sa main door. Pagdating sa pinto, napansing nanginginig ang kanyang kamay na nagpapasok ng susi sa keyhole. Tumunog ang lock. Napabuga ng hangin si Marco bago tinulak ang pinto. Nakita niya si Shaira, nakaupo sa armchair at nakalingon sa pintuan. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Tila huminto ang kanyang paghinga at nablangkong isip. Ang buhay na lang ay ang malakas na urge na lapitan si Shaira, yakapin na mahigpit, halikan sa mga labi. Naikuyom ni Marco ang kamay para pigilan ang sarili. Halos hindi niya naramdaman ang sakit na hatid ng dalawang susi sa kanyang kamay. Nanatiling nakatitig lang sa kanya si Shaira, tahimik, na para bang hinihintay ang sunod niyang gagawin o sasabihin. Lalong humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamay. Mistulang tinangay ng hangin ang mga inaral na sasabihin. Nagbawi siya ng tingin. Tubig! Nasambit ni Marco eksaktong kailangan na hindi niya dapat isatinig pa. Gusto niyang paulit-ulit batukan ang sarili, lalo nang bahagyang umangat ang kilay ni Shaira. Rumihistrong pagtatanong sa mga mata. Pahinging malamig na tubig, please. Sunod, tinampal na talaga niya ang noo. Walang salitang tumalima si Shaira. Ilang sandali bumalikto tangan ng tray na may malamig na tubig. Kinakabahan ako, sorry. Napatitig si Shaira sa kanya na para bang di makapaniwala. Sa unang tingin, inakala niyang nagpipigil to ng ngiti. Maya-maya blanko na sa emosyon ng mukha at mata ng dalaga. Nadoble ang kaba ni Marco. Agad niya inabot ang baso ng tubig at sinait ang laman. Napigilan ni Shaira ang sariling mapangiti. Naaliw siya kay Marco. Hindi niya maisip na makikita ang lalaking kinakabahan. Nakalimutan niya ang mga dahilan kung bakit dapat siyang magalit kay Marco nang biglang humingi ito ng tubig pagkapasok na pagkapasok. Kung hindi agad niya napigil ang sarili, nalapitan niya ito at hahagurin ang dibdib. Pagkatapos siya yakapin na mahigpit. Mahal pala talaga niya si Marco Galvez. Yon ang explanation sa kanyang nararamdaman. Naisip na Shaira para kabahan ng ganon dahil sa guilt. Ibig sabihin, di talaga masamang tao si Marco. Nahirapan din to sa nagawang pagkakamali. Kailangan niyang pakinggan ang paliwanag nito kung bakit nagawa siya nitong lokohin silang lahat. Lalo si Jillian na nangangailangan ng pagmamahal na isang ama. Ano mang dahilan, di kailanman magiging tama ang ginawang pagpapanggap ni Marco. Pinigil na Shairang mapangiti nang sairin ni Marco ang malamig na tubig. Pagkalapag ng baso, hinagod ng lalaki ang dibdib at humingi ng sorry. Naalala niya yung araw na nalasing si Marco. Para din palang lasing ang lalaki pag kinakabahan. Sorry ng sorry? Maupo ka muna, sabi ni Shaira. Di niya nais mahalata ni Marcong malakas at mabilis ang tibok ng puso niya. Nang pakiramdam niya handa na siyang harapin to, umalis siya ng kusina. Naabutan niyang paraot pa rito si Marco sa gitna ng sala. Marco, tawag ni Shaira. Di niya nagawang pigilan ang pagngiti ng animoy sundalong robot na pumihit ang lalaki at hinarap siya. Napatitig si kanya si Marco at huminga ng malalim. Sorry, sabi na naman nito. Kinakabahan talaga ako, Shaira. Pasensya ka na. Malinaw ko nakikita. Maupo ka, baka mag-collapse ka pa. Nauna na siyang naupo. Pinanood ang pag-upo ni Marco na parang babasagay ng sofa. Ingat na ingat. Natatakot ako. Sa sahig ito nakatingin. Sa akin? Tumango ang lalaki. Wala pa akong ginagawa sa'yo, Marco. Mas matakot ka pag gumanti na ako sa kasalanan mo sa amin ni Jillian. I'm sorry. Mahinang sabi ulit ni Marco. Saktan mo ako, magalit ka. Sigawan mo ako, tatanggapin ko lahat, Shaira. Gawin mo kahit ano kapalit ng ilang minutong hihingin ko sa'yo. Magpapaliwanag ako and please, wag mo ilalayo sa akin si Jillian. Alam ko wala akong karapatang hingin to pero pwede ba akong maging ama pa rin ni Jillian hanggang kaya nang intindihin ang lahat? Hindi kanya totoong kadugo. Mahal ko siya, agap ni Marco. Mahal ko si Jillian, maniwala ka't sa hindi. Niloko mo kami, sumbat ni Shaira. Nagangat ng tingin si Marco. Huling-huli ang dubang guilt sa mata nito bago napananok. Patawarin mo ako, Shaira. Gusto kong maintindihan kung bakit ginawa mo yon. Maniwala ka, Marco, gusto kitang intindihan. Sana lang totoong lahat ng marinig ko sa'yo. Hindi ko kaya pang tumanggap ng dagdag na kasinungalingan. Ilang segundong di umimik si Marco. Di na rin nagsalita si Shaira. Inintay ang sasabihin ng lalaki. Nasabi na ba sa'yo ni Charito ang tungkol sa tunay na ama ni Jillian? Tumango siya. Pati ang tungkol sa babae sa buhay mo. Ex-girlfriend ko si Annalie. Hiwalay kami nang umuwi ako ng Pilipinas, Shaira. Ihiwalay na kayo? Totoo bang sinasabi ni Marco o pinapaniwala lamang siya? Gusto niya ng mga anak, kahit isa.
Di ko kayang ibigay yon kaya pinili niyang iwan ako. Abang ang labi, nag-angat ng tingin si Shaira kay Marco. Narito siya. Anong ibig sabihin ng lalaki? Baog ako, Shaira. Nang tumungtong ako sa farm niyo, wasak na wasak ang pagkatao ko. Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa ang buuin ang pagkatao ko, ang puso at pride ko. Nakatitig siya kay Marco, speechless. Naalala niya ang sinabi ng lalaki nung nalasing ito. Ang unang ngiti sa akin ni Jillian, ang unang mahigpit na yakap, at ang unang pagtawag ng papa, nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Naisip ko pwede naman pala. Pwede pa ako maging ama. Pwede kong alagaan at mahalin si Jillian na parang tunay kong anak. Ang kailangan lang gawin magsinungaling. Lokohin kayong lahat. Patawarin mo ako kung pinili kong panindigan ang pagpapanggap ko. Alam kong mali pero wala akong pinagsisihan sa mga ginawa ko. Ginusto ko yun eh. Gustong gusto ko at gugustuhin ko hanggang huli. Inamin ko kay Charito na hindi ko naisip magtapat sa'yo. Alam ko kapag ginawa ko yun maaaring mawala kay ni Jillian sa akin. Hindi ko kayo gustong bitawan pareho, Shaira. Mahabang pahayag ni Marco. Ramdam ni Shaira ang damdaming nakapaloob sa bawat pangusap ni Marco. Naisip ko na kung paulit-ulit na kasinungalingan ang kailangan, wag lang kayo mawala sa akin, handa akong ulitin kung ilang beses. Hindi pa rin siya umiimik. Pilit na-absorb lahat ng sinasabi ng lalaki. Naging makasarili ako. Ginusto kong maging masaya kaya tatakot akong bitawan ng mga taong nagpapasaya sa akin. Kayo ni Jillian, Shaira? Hindi alam ni Shaira kung anong sasabihin. Magsalita ka naman oh, pagsamo ni Marco. Maintindihan ko kung di mo man ako patawarin kaagad. Ang pakiusap ko lang huwag mo akong ipagtabuyan palayo kay Jillian. Kung di mo ako kayang pagkatiwalaan, kahit kay Jillian na yan, halaan mo makalapit ako. Hayaan mong mahalin ko ang bata, Shaira. Matagal sa Shaira ang nanahimik. Tinitimbang ko ng pinakatamang gawin sa sitwasyong iyon. Nagalit siya kay Marco, sumama ang loob. Nasaktan. Binigyan siya nito ng sapat na distansya para palipasin ang mga yon. Di siya emosyonal ngayon kahit madaling intindihin ang panig ng lalaki. Gusto mo ng instant na anak, kaya ka nagpanggap? Nasa tono ni Shaira ang hinanakit. Nakuha mo na ang loob ni Jillian, Marco. Pati ba ako kasama sa plano? Mapapadali nga naman lahat kapag nakuha mo rin ang loob ko. Napangiti siya na mapait. Pagpapanggap nga lang ba ang lahat ng yon? Di niya napigilan ang pamamasa sa sulok ng kanyang mga mata. Ginusto mo bang mahalin kita para maging madali sa iyong lahat, Marco? Magalit man ako kapag nalaman ko na ang totoo, ang intentional mong pagpapanggap, madali para sa iyong muling lumapit sa amin dahil pareho ka naming mahal ni Jillian, ganun ba? Mabilis tiniyo ni Shaira ang luha sa pisngi. Sana man lang inisip mong damdamin ng bata. Ako kaya kong tanggapin ang sakit pero si Jillian, Marco, masyado siyang bata para dalhin sa ganitong kakomplikadong sitwasyon. Naalala niyang eksena na nasa ospital si Jillian. Abot-abot ang pag-aalala sa bata na hindi man siya ang tunay na ina sa kanyang puso anak niya ito. Matatanggap ni Shaira na siya lang ang masasaktan. Di na dapat madamay pa si Jillian. Di niya napigilan ng mapaiyak. Nang tuluyan sa isiping hindi niya mapoprotektahan si Jillian sa sitwasyong iyon. Saktan mo na lang ako. Narinig niyang sabi ni Marco. Nakatutok sa sahig ang tingin. Parang hindi siya gustong tingnan. Kesa umiiyak ka, dugtong nito. Kumuyom ang kamay. Gusto ko lang maranasan na maging ama, Shaira. Gusto ko na mahalin si Jillian. Si Jillian lamang nung una. He paused and exhaled. Ikaw bilang ina ni Jillian. Masaya rin ako nakakasama kita at nakakausap. Sabi ko sa sarili ko. Hanggang doon lamang talaga. Pero makulit kasi itong puso ko eh. Hindi ko napigilan. Narealize ko na lang na kayong dalawa na Jillian ang gusto ko. Tayong tatlo bilang isang pamilya. Hindi umimik si Shaira. Tahimik lang tiniyo ang mga luha. Ayokong isipin na mali ang paraan ko. Ngayon, na nakikita kitang umiiyak at nasasaktan. Gusto kong bumalik sa unang araw na yon sa farm para itamang lahat ng mali ko. Di na ni Shaira napigilang mapahigbi. Isang chance pa. Bigyan mo ako ng isang chance pa, Shaira, para mapatunayan na totoo lahat ng ginawa at mga sinabi ko. Kung may kasinungalingan man, isa lang yon, ang di ko tunay na pagiging ama ni Jillian. Bumaling ito sa kanya. Nagangat ng tingin at nagtamang kanyang mga mata. Namumula ang mga mata ni Marco. Mahal ko si Jillian. Mahal kita. Pakiramdam ni Shaira, may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya kayang paniwalaan na nakikitang emosyon sa mga mata ni Marco. I don't want to give you everything. Sabi pa ni Marco, titig na titig sa kanya. But I've got nothing to offer. Shaira?
Oo, gwapo ako. Maganda rin daw ang katawan ko, sabi ng babaeng nagpapapansin sa akin. Sinundan niya ni Marco ng tawa. Gusto yata magbiro pero mas lumabas na mapait iyon. Physical attributes na makikita mo rin sa ibang lalaki. Maraming nakakahigit sa akin at ang mas masakit, yung mga lalaking yun na higit sa akin, mabibigyan ka ng anak. Pero ako hindi. Kaya paano mo ako pipiliin? Naliyo niya ang tingin. Bumaling sa ibang direksyon at nagpunas ng luha. Kung mananatili siya sa tabi ni Marco, hindi na siya mag-iisip. Tatanggapin niyang lahat ng paliwanag ng lalaki. Yayakapin to na mahigpit. Ang eksaktong gusto niyang gawin ng mga sandaling iyon. Ngunit alam niyang hindi siya dapat nagdedesisyon base sa emosyon lamang. Kailangan pag-isipan ng lahat. Mahal niya si Marco, oo. Ngayon lang niya napagtanto. Pero sapat bang mahal niya ito para tanggapin lahat? Kasama ang pinagtapat na kakulangan? Gusto rin ni Shaira ng anak, ng totoong kadugo. Isang bagay na hindi maibibigay ni Marco. Kaya ba niyang mahalin pa rin ang lalaki sa kabila ng lahat? Isang linggo, Marco, sabi ni Shaira matapos makabuo na desisyon. Magiging ama ka ulit kay Jillian. Gusto kong makita kung gaano kasaya si Jillian na kasama ka. Isipin ko rin kung paano ko titiisin ang anak ko, kung kaya ko siyang ilayo sa taong dahilan ng kanyang kasiyahan. Walang emosyong patuloy niya. Kung paano nagawang hindi pumiyok kahit na pigil na mapaiyak na hindi niya alam. Di nagawa na siya ng hindi lingunan si Marco habang paakyat siya sa silid. Nahuli niyang yumuyugyog sa mga balikat ang lalaki. Lalo pang nagsikip ang kanyang dibdib. Tuloy-tuloy na ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pagpasok niya sa silid ay pinalabas niya. Pinakawalan si Shaira lahat ng kanyang emosyon. Naging napakasaya na isang linggong lumipas sa pagitan ni Marco at Jillian. Lalong napatunayan ni Marco na hindi niya gusto ng buhay na hindi kasamang bata. Masaya siya na maging ama. Mahal niya ang bata na hindi man tunay na kadugo ay napapalapit na ng gusto sa kanyang puso. Bawat ngiti ni Jillian, bawat mahigpit na yakap, at bawat matunog na halik ay pinapawi ang bigat ng kanyang dibdib. Nakalimutan niya na kailanman hindi siya maaari na magkaroon ng isang Jillian. Papa! Masiglang tawag ni Jillian. Kagad bumitaw ang bata sa kamay ni Shaira at tinakbo siya para makayakap. Umalis si Marco kaninang umaga para kausapin ang isang kaibigan tungkol sa bagong project na sisimulan nila. Pasado alas 7 ng gabi na siya nakabalik. Hindi pa siya nag-dinner. Gusto niyang kasalo ang mag-iina. May nag-iba naman sa pakikitungo sa kanya ni Shaira ay pinagpapasalamat ni Marco na pinili pa rin ng dalaga na sumalo sa kanila ni Jillian. Mas madalas tahimik si Shaira, hindi gaya ng dati na masigla at maraming kwento. Alam ni Marco na nakikiramdam lamang ito. Pinapanood ang kakulitan nila ni Jillian habang kumakain. Tinupad niya naging usapan nila ni Shaira. Mahirap, pero pinipilit ni Marcong kayanin. Kailangan lang niyang ipunin lahat ng self-control para magawa niya ng tamang lahat, para matiis na hindi kausapin at lapitan sa Shaira. Ang sitwasyong iyon nagbigay ng realisasyon. Napakahirap pala ng kasama at abot kamay lamang ang babaeng mahal mo, pero tila milya-milya ang pagitan nila. Hindi niya magawang abutin si Shaira dahil mas pininitong ilayo ang sarili sa kanya. Hindi birong sakit ang hatid kay Marco ng distansyang nilikha ng dalaga. Napatunayan niya na totoong naramdamang pagmamahal para kay Shaira at kung gaano yun kasidhi. Pakiramdam niya may balang paulit-ulit na bumabaon sa kanyang puso. Dulot ng mga lumipas na oras na natitigan niya si Shaira, pero hindi man lang mapigilan at makausap katulad ng dati. Ang hirap, ngunit kailangan niyang tumupad sa usapan. Iniisip na lang niyang kabayan iyon sa ginawang pagpapanggap. Payakap na binuhat ni Marco sa Jillian. Tulad ng dati, dinaan lamang siya ng tingin ni Shaira at tumuloy na sa kusina. Nag-dinner ka na, baby? Nakangiting tanong ni Marco kay Jillian na mahigpit ang pagkakayapos sa kanyang leeg. Di pa po, inihintay pa po kita eh. Thank you, love. Hindi ka pa ba gutom? Gutom na po. Nanulis pa ang nguso ni Jillian na ikinatawa niya. Ang tagal mo po kasi. Oh, I'm sorry, baby. Pinupog ni Marco ng halik sa Jillian. Pumuno sa sala ang tawanan nila. Nagkukulitan pa rin sila habang patungo sa dining area. Nakanda ng mesa, sa Shaira dinaanan lamang sila at tahimik na hinaplos ang buhok ni Jillian. Si Papa nilang magpapatulog sa iyo, Jillian, okay? Good night, baby. Umalis na ang dalaga nang hindi man lang siya tinitingnan. Sinundan ni Marco ng tingin sa Shaira.
Bumigat ang kanyang pakiramdam nang tuluyang mawala ang dalaga sa paningin niya. Nawalan siya ng ganang kumain, pero hindi niya dapat ipakita yun kay Jillian. Matutulog na si Mama, baby? Tumango si Jillian. Pinanood ang bata sa paglalagay ni Marco ng pagkain sa plato. May headache po siya eh. Headache? Opo. Ayaw nga niyang tumabi sa akin tonight para hindi daw po ako mahawa ng sipon. Kaya pala matamlay si Mama, baby. Sige na, kumain na tayo para makatulog ka na rin. Kailangan ng batang katulad mo ng maraming tulog para maging healthy at para mas gumanda. Masuyong ginulo ni Marco ang buhok na Jillian. Bumungis-ngis ang bata. Sinabayan na lang niya si Jillian sa pagkain at kahit halos hindi niya nalasahan ang kinakain. Si Shaira ang iniisip niya hanggang matapos sila. Hanggang samahan ng matulog si Jillian sa kwarto at hanggang pagbalik niya sa guest room. Sa huli, di rin napigilan ni Marco ang sarili na puntahan sa silid sa Shaira para itiyakin na maayos ang kalagayan ng dalaga. Mahimbing ng tulog ni Shaira na maingat na pumasok si Marco. Huling gabi iyon sa isang linggong binigay ni Shaira sa kanya. Hindi niya ito mahawakan man lang. Gusto niya na sa huling gabi makatulog siya na sa Shaira ang huli niyang makita at makasamang magdamag sa isang silid. Huling gabi na ni Marco. Sana hindi magising ang dalaga para palabasin siya. Maingat na inayos ni Marco ang kumot sa katawan ni Shaira. Pagkatapos, madaming sandaling pinakatitigan siya. Ang magagandang mukha ng dalaga ay mas pinaamo pa ng pagdulog. Maya-maya, maingat na nilapat sa noon nito ang kanyang kamay. Nakahinga siya na maluwag dahil normal ang temperatura ng katawan ni Shaira. I love you, Shaira. Buong ingat at suyong kilintilan ni Marco ang halik na noon ng dalaga bago umupo sa sahig. Sa bandang ulunan ng kama ko sa nakita ang mukha nito. Nakatulugan na ni Marco ang pagtitig kay Shaira. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.